Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, ang nanay ko ang pinakasala ni Papa. Magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili yung loting ito na inaangkin mo. Kasi yun yung paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, di ba? Gusto mong makita, kung wala na kaming matitirhan, magmumukha kaming miserable. At para lang mapatunayan mo sa sarili mo na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Paano nga ba makapamumuhay ng malaya mula sa sumbat ng kahapon? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Roma sa ating dunang sa kanyang panahon. Kung samahan na kaya kitang umuwi sa Santa Catalina. Kasi nag-aalala ako na mag-isa ka lang magmamaneho. Isa pa baka gabihin ka sa daan. Delikato. Napakalayo pa naman ang bayo nyo. Madaling araw naman ako alis, kaya hindi ako gagabihin. At saka sa entrada pa lang ng Santa Catalina, marami nang nakakakilala sa pamilya namin. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Ilang araw ka ba ron? Ay, ayoko rin magtagal doon, kaya kailangan magkausap kami ni Roma na masinsinan. Iyan ang isa pang ipinag-aalala ko Yung magiging paghaharap nyo ni Roma. Hanggang ngayon, hindi ko maintindihan kung bakit ang laki ng galit nyo sa isa't isa. Samantalang, iisang dugo naman ang nananalaytay sa inyong mga ugat. Kahit pa magkaiba ang inyong mga ina, iisa naman ang inyong ama. Kamalikot. Mayos ka nga. Baka makita tayo dito ni Inay Tiyak na puro sabunot na naman ang abutin ko. Kaya nga dito kita hinaltak sa dilim. Para hindi na tayo maapitang. Tsaka para magawa natin ang gusto natin. Sabik na sabik ako sa'yo. Likot-likot naman ang mga kamay. Saan makakalat yan? Pwede ba? Mag-gentle ka naman. Sasaktan na ako sa pagiging agresibo. Ano ka ba? Sayang ang dilim. Kung hindi natin sasamantalahin. Mabuti pa. Umayga tayo sa damuhan, ha? Para mas madama natin ang init ng ating mga katawan. Dito. Pagbigyan mo na ako minit. Ngayon lang. Sabis ang pisa. Kotse ni Feli yung dumating, Anong ginagawa dito ng babaeng yan? At anong dahilan para magpunta siya rito? Ano malay ko sa inyo? Kayo magkapatid, kaya dapat kayo nagkakaalaman sa mga bagay-bagay. Oh, malay ko ba ako nagkakausap kayong dalawa? Na tinawagan mo siya, tapos pinapunta mo dito para magkita kayo. Huwag mo akong pagbintangan ng kung ano-ano, Roma. Una, hindi ko alam ang numero ng telepono ni Feli. Saka wala na ba akong isip para gawin yun? Ay, maraming paraan para magkausap ang mga tao ngayon, Diego. Lalo na yung mga dating magkarelasyon. Bahala na nga kayo magkapatid kung paano kayo mag-uusap. Tutal pareho namang makikitid ang mga utak nyo. No? Eh di magsalpukan kayo. Aba,
Kung gusto niyo, magpatayan na kayo. Para matahimik na rin ang buhay ko. Ibebenta ko na ang lupa't bahay na ito, Roma. Sabi ko na nga ba, yan ang motibo mo ng pag-uwi dito sa Santa Catalina. Pero hindi ko nga ito maipagbibili hanggat nakatira pa kayo dito. O di, hanap po kami ng matitiran. Pero ikaw magbabayad ng upa dahil wala kaming pera. Wala kaming maayos na hanap buhay. Matagal ko na kayong sinabayhan tungkol dito. Bakit hindi nyo pa rin pinaghandaan? Dahil hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang kami ng nanay ko ang naunang nakatira sa bahay na ito. Pero nung mamatay si Papa, bigla na lang kayo ng nanay mo ang nagkaroon ng karapatan. Baka nakakalimutan mo, ha? Ang nanay ko ang pinakasala ni Papa. Ay, magdiretsahan na nga tayo, Feli. Kaya pilit mong pinagbibili ang loting ito na inaangkin mo dahil yun ang paraan mo ng paghihiganti sa amin ni Diego, hindi ba? Gusto mong makita na pag wala na kaming matitirahan, magmumukha kaming miserable at para mapatunayan mo sa iyong sarili na ikaw pa rin ang nagwagi sa huli. Akala ko ba mag-uusap lang tayo? Paano nga? Sabik na ako sa'yo eh. Ilang araw tayong hindi nagkita. Hindi ko nga kasi matakasan si inay nitong huli. Lagi nakabantay sa mga kilos ko. Kaya nga, pag nagkikita tayo, sulitin na natin ang mga oras. Pero ayoko rin mabuntis, no? Siyempre, nag-aaral pa ako. Kaya lang naman ako nakikipagkita sa'yo. Nai-stress ako sa kadadakdak ni inay sa akin Ano ba? araw-araw. Ay, kaya nga, huwag na natin sayangin ang mga oras. Samantalahin na natin ang gabi. Halika na. Teka lang naman sandali. Magdahan-dahan ka naman. Nasasaktan ako. O, Diego, saan ka galing? Madaling araw na. Ikaw pala, Feli. Gising ka pa pala. Ayan, lasing ka na naman. Alam mo, mula nung pinanganak si Minette, 20 taong ko na rin nilalasing ang sarili ko para lang makalimot. Bakit? Akala mo ba hindi rin ako nagdusa sa loob ng 20 taon sinasabi mo? Lumayo akong dala-dala ang mga hinanakit. Ano ba ang gusto mo? Lumuhod ako ngayon sa harapan mo? Para lang mapatawad ako? Ang tanong, mapagpatawad ka ba? Ba't hindi mo pa kasi aminin kaya ka bumalik dito sa Santa Catalina para lang paghigantihan kami ni Roma? Minette! Sino yun? Ginagawa niyo sa gilid na ang ina! Nakita tayo! Teka, Ang papalapit na siya dito Nasaan sa ang mga atin! damit? Ang pantalon ko. Ayabot mo nga. Ayabot mo. Akin na. Kailangan makatap mo kagad ako bago makalapit dito ang nanay mo. Makinig ka talagang babae ka! Hindi mo na binigyan ng kahihiyan! Tama na po ako. Nasasaktan ako. Sige, o ano? Guluhan to! Bakit mo sinasaktan si Minette? Dito, Ninay po, tulungan niyo ko. Yung babae na yan kasi nakita ko. Nakikipagtalik sa kung sinong lalaki doon sa damuhan. Sige na, Minette. Pumasok ka muna sa kwarto mo. Opo, Kami na ng nanay mo mag-uusap. Opo. O bakit? Ano pag-uusapan natin? Yung magulong buhay na nakikita mo sa aming mag-anak? O di ba dapat masaya ka? Dahil yun naman talaga ang gusto mong mapatunayan? Na oo, magkakasama nga kami sa isang bahay. Pero parang magkakaibang tao naman ang aming turingan. Hindi nagrerespektuhan, hindi nagkakaunawaan, walang pagmamahalan. Tama ka, Roma. Sa mga nakikita ko, parang nakaganti na nga ako sa inyo ni Diego sa ginawa niyong panluloko sa akin. Dahil kahit pala hindi ko kayo isumpa,
Pinagbabayaran nyo na ang kataksilan nyo. Kung tutuusin, dapat ka mga magpasalamat sa akin nung agawin ko sa'yo si Diego dahil iniligtas kita sa isang miserableng buhay na maaaring maranasan mo sa kanya. Sa palagay mo ba? Ano mapapala mo sa isang lasinggero at walang disposisyong katulad niya? Sa isang tamad, walang direksyon ang buhay at walang ambisyon sa sarili, lalo na sa pamilya. At lahat ng yan, inako kong lahat bilang kabayaran sa pagiging sutil ko. Pero sana, naisip mo rin na sinagip ko ang kinabukasan mo. Ano? Yandahan yung kotse, ha? Apo. Susundan natin si Feli sa Santa Catalina. Nag-aalala na kasi ko eh. Hindi ko siya makontak. Baka nga kasi mahirap ang signal doon. Magdadalawang linggo na kasi siya roon. Sige po, sir. Opo, sir. Alam kong kusang ibinibigay ang pagmamahal. Sana matutunan mo ng mahalin si Roma, Diego. Matagal ko na siya napag-aralang mahalin, Feli. May mga pagkakataon man na lumalabas pa rin ang mga diferensya namin sa isa't isa. Nakasanayan na namin ang mga yun sa pagdaraan ng mga taon. Tita, nag-iingat po kayo ni Tito Franco sa biyahe niyo pabalik ng Maynila. Salamat. At ikaw, ingatan mo rin ang sarili mo, ha? Mag-aral kang mabuti. Kalimutan mo muna ang pakikipagnobyo. Makinig ka sa mga pangaral ng nanay mo. Dahil siya ang nakakaalam ng mga kabubuti para sa iyo. Opo, Tita. Pangako po. Maraming salamat sa desisyon mo na huwag nang ipagbili yung lote. Naging makitid lang ang pangunawa ko. Nagtanim kasi ako ng galit. Pero sa huli, mananaig pala ang pagmamahal ko sa iyo bilang isang kapatid. Mahal na mahal din kita, Feli. Di ko man yun nasasabi sa loob ng mahabang panahon. Pero nandito lang yun sa puso ko. At walang anumang makakabura doon. Roma, ganon din naman ako sa iyo. Paano? Naiinip na sa kotse si Franco. Aalis na kami, ha? Feli, kung alam mo lang. Kay tagal kong kinasabikan na makayakap sa'yo. Mayakap ka ng ganitong kahigpit. Ngayon, malaya na ako sa sumbat ng nakaraan. Malayang malaya na. Sa gitna man ng mga pighating dinanas, pag-ibig ay di kumukupas. Hindi nagwawakas ang pagpapatawad, likha man ang masasakit na alaala ng lumipas sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Bobby Cruz at Phil Cruz. Special Sound Effects Bernie Bascal. Technical Supervision Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring Buboy Sanog. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.
sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa akin po, Mami, ayos lang. Kaya lang, magiging dalawa na ang bata dito kapag nagkataon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oo nga. Paano bang magiging dalawa, Eljan? Oh, ikaw naman, ate. Kunwari ka pa. Di ba, 2 months pregnant ka na? Ayaw mo pang sabihin kay Mami. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. May tila palo ang nakaraan na masakit damhin, subalit ito'y may dalang aral sa atin. Mga kaibigan, pakinggan po natin ang naging karanasan ni Merced sa ating dunang sa kanyang panahon. Oh, Eljan, anong sasabihin mo sa akin? Mami, may overnight swimming kasi kami ng tropa sa Makalawa. Oh, Hingi sana ako sa'yo ng pera. Yan! Diyan ka magaling, Eljan, sa paglalakwatsa kasama ng tropa. Ang pag-aaral mo, hindi mo inaasikaso. Ikaw talaga, Ate Kyla. Tuwing may hingin ako kay Mami, lagi kang nakakontra. Hindi naman ako humingi sa iyo, kahit may trabaho ka na. Kahit naman may trabaho na ako, hindi kita bibigyan ng pera. Dahil sa lakwatsa mo lang gagamitin. tama na yan. Hindi ko naman pinababayaan ang pag-aaral ko, Wala naman akong back subject. My God! Ipinagmalaki pa? Puro palakol naman yung grades niya. Sabi ng tumigil na kayo! Si ate kasi, Mami, mahilig makialam. Pero siya, hindi ko naman pinakikialaman. Wala ka naman dapat pakialaman sa akin Dahil graduate na ako, no? At may trabaho na. Hindi tulad mo, asa pa rin kay Mommy. Sobra ka na, Ano, bakit? Ano gagawin mo? Lalaban ka, ha? Ano Ano ba? Sabi ng tama na hindi pa kayo nakakaintindi. Sorry, Mommy. Naawa lang kasi ako sa inyo, Pinahirapan kayo ng lalaking to. Ikaw naman, Eljan. Ayusin mo yung mga grades mo. Mag-aral ka mabuti. Yung mga sinasabi ko hindi para sa akin, kundi para sa iyo. Paano ka magkakaroon ng magandang trabaho? Kung puro palakol yung grades mo. Opo na, Mami. Pero please naman, bigyan niyo na ako ng pera para makasama ako sa lakad ng tropa ko. Huling sama ko nito sa kanila. Totoo ba yan? Opo. Hello, Minnie. Ilang araw ko na kasi siyang tinatawagan pero ayaw mag-ring yung cellphone niya. Wala rin siyang sagot sa mga text ko. Nag-aalala kasi ako Hindi pa. Pwede mo pa ako samahan sa tinutuluyan niya? Sasabihin ko na lang sa'yo. Pag nakita na tayo, ha? O sige. Sige, oo. Hintayin kita bukas. Bye. Bakit? Anong problema mo? Boyfriend mo? Ha? Eljan! Siya ba? Nakipag-break sa'yo? Chismoso ka. Pwede ba huwag kang makialam? Ayos ka rin, ano? Pag ako, pinakikialaman mo. Pero ikaw, ayaw mong mapapakialaman. Dapat, kung anong ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Galing ka kamo sa isang bahay ampunan, Yes, anak. ma, oo. Nagbigay ako ng tulong para doon sa mga batang nandoon. Hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbabago. Ma, alam nyo, may isang cute na bata doon. Cute-cute niya talagang. Hindi anak ko. 2 years old na yon.
At alam mo ba, basta na lang iniwan sa bahay ang punan nung hindi alam ng mga naroon. Ay, huwag mo sabihin, aampunin mo rin yun. Katulad din na Kayla at Eljan. Tawa kayo, Ma. Kinausap ko na nga yung mga namamahala sa bahay ang punan. Pero anak, tumatanda ka na rin, ha? 53 anyos ka na. Oh, Mabuti nga at si Eljan na lang ang pinag-aaral mo. Ma, 53 pa lang ako. Malakas pa ako, no? Kaya pang magtaguyod ng 3 bata. Pwede pa yun. Naman mamaya niyan mahirapan ka na. Huwag kayo mag-alala. Kaya ko pa nga. Malakas naman ang kita ng business ko. At saka naniniwala ako. Mapapasaya rin ako ng batang aampunin ko. Alam na ba yan ni na Kayla at Eljan? Aba, dapat di nilang malaman ang gusto mong gawin. Parang importante itong pag-uusapan natin, ha? Yes, Eljan, importante. Sabagay, Mami. May sasabihin din po akong importante. Pero mauna na kayo. Okay. Mga anak, alam niyo naman kung gaano ko kayo kamahal, hindi ba? Yes, Mami. Kahit nangaampun niyo lang kami ni Eljan. Kaya naman po mahal na mahal namin kayo, Mami. Tsaka malalaki na kayo. Konting panahon na lang. Magkakaroon na rin kayo ng kanya-kanyang pamilya. At ako, maiiwan mag-isa. Mami, matagal pa ho ako mag-aasawa eh. Si ate siguro malapit na. Oh, hindi ka nakatitiyak dyan. Isa pa, hindi maiiwasan ang bagay na yon. At ayoko naman kayong pigilan sa inyong mga kaligayahan. Kaya naisip ko, muling mag-ampon ng bata. Ha? Hmm? Mag-aampun po uli kayo? Yes. 2 years old na siya. At tulad nyo, gusto ko rin siyang mabigyan ng magandang kinabukasan. Sa akin po, Mami, ayos lang yun. Kaya lang, magiging 2 na bata rito pag nagkataon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Oo nga. Paano ba magiging 2, Eljan? Ikaw naman ate, kunwari ka pa. Di ba, 2 months pregnant ka? Ayaw mo pang sabihin kay Mami? Ano? Paano mo nalaman? Nung makalawa, pumasok ako sa kwarto mo. Hihiramin ko sana yung laptop mo eh. Pero nakita ko sa tukador mo ang isang sobre at nang buksan ko, nakita ko ang resulta ng pregnancy test mo. At sabi doon, 2 months kang buntis. Kayla, sino ang ama ng dinadala mo? Mami, I'm sorry. Bakit ka humingi ng sorry? Wala na siya. Inakasan niya. Pananagutan niya. Ano ba naman yan, ate? Pagtatawanan ka at pag-uusapan ng maraming tao. At maging kami, ganun din. Kakahiya ka. Eljan! Patawarin niyo ako. Patawad. Tama si Eljan. Nakakahiya talaga ako. Inampan na nga kami ni Mami Merced. Binigyan ko pa siya ng kahihiyan. Kung alam ko lang na walang kwenta pala si Daniel, hindi ko dapat ipinagkatiwala ang sarili ko sa kanya. Pero huli na ang lahat. Huli na. Disgrasyada na ako. Kayla. Anak, Mami Merced. tama na yan. Hindi yan makakabuti sa kalagayan mo. Ang laging umiiyak. Tama si Eljon. Nakakahiya ako. Kasalanan ko. Dahil hindi ako naging maingat. Nagkamali ka man ngayon. Siguro,
Sa susunod, mag-iingat ka na. Sorry, Ma. Tama na. Tumahang ka na. At alagaan mo yung magiging apo ko. Itataguyod natin yan. Kasama ng batang aampunin ko. Nakakaya talagang ginawa ng ate ko, Checo. Nakakagalit. Tol, hindi problema yun eh. May paraan para makaligtas kayong lahat sa kahihiyan. Talaga? Paano, Tol? Tol, ganito ha. Makinig ka. Sasabihin ko. Kasi, ganito yun eh. Yung jowa ko, ganito rin ang ginawa. At walang sablay ito, Eljan. Anong sabi mo, Eljan? Ipalaglag ko ang dinadala ko? Narinig mo ba ang sarili mo? Ate, mahusay ang abortionist na pagdadalan sa'yo. Doon dinala ng tropa kong jowa niya. At naging maayos naman ang lahat. Kaya hindi ka dapat mag-aalala. Alam mo bang malaking kasalanan sa Diyos ang iniisip mo? Di humingi ka na lang ng tawad. Ang mahalaga, makakaligtas tayo sa kahihiyan. At bakit po sinususula ng ganyan ang ate mo? Pinalaki ba kitang ganyan ang pananaw sa buhay? Mami, gusto ko lang naman pong... Selfish ka, Eljan. Mami, Tulad ka rin ng una ko naging boyfriend. Makasarili. Matapos akong buntisin nung 15 taon lang ako, iniwan ako. Nagbuntis kayo ng ganun kabata, Mami? Oo, Kyle. Salamat na lang. Tinulungan ako makabangon ng Lola Marina ninyo. pero nasaan po ang batang yan? Wala na. Inalaglag ko siya. Ha? At ang masakit, mula noon hindi na ako nagkaanak. Kaya... I'm sorry, Marcel. Pero hindi ko na kaya. Anong ibig mo sabihin, Soylo? Ayoko na magkunwari pa. Hindi na kita mahal. Hindi totoo ang sinasabi mo. Totoo. Iba na ang mahal ko. At dinadala niya ngayon ang anak na hindi mo maibigay sa loob ng 7 taong pagsasama natin. Makiusap. Huwag mo kong iwan. Mahal na mahal kita. Huwag kang maging makasarili. Hindi mo maibigay ang kaligayahan kong anak. Hayaan mo kung hanapin yun sa iba. Yun ang nangyari sa buhay ko. Para akong pinalo ng aking nakaraan. Hanggang sa ampunin ko kayong dalawa. Mami? Ayokong ituro sa inyo ang pagkakamaling nagawa ko noon. Ano, Tol? Kailan natin dadalhin na ate Kayla mo dun sa sinasabi ko sa'yo? Hindi na, Checo. Ha? Hindi na natin siya dadalan. Ayaw niya? Di sana pinaliwanagan mo. Nagbago na rin ang isip ko. Ano ba yan? Tama si Mami. Hindi namin dapat tularan ang pagkakamaling nagawa niya noon. Hindi baling harapin ang kahiyan kaysa maramdaman ang hampalos ng nakaraan. Mahal, napakasaya ng baby ni Kayla, Merced. Oo nga, Ma. Kanina pa rin ganyan. Para bang nararamdaman niyang first birthday niya ngayon? Kabilis talaga ng panahon, ano ha? 1 taon na ang apo natin. At ang bata namang inampon mo
Aray, nag-aapat na taon na. Oo nga po. Alam niyo ba, nagkaroon ng panibagong saya itong bahay namin. Dahil sa 2 bulinggit na yan. Isang bata na naman ang mabibigyan mo ng isang magandang kinabukasan. 2 po, Ma. Dahil handa ko ring itaguyod ang aking apo. Kayla, Yes, Mami. sino yung naghatid sa'yo dito kanina? Office mate ko po. Si Andrew. Naliligaw ba sa iyo, ate? Di. Pero nagpaparamdam. Alam ba niya ang tungkol kay Aaron? Yes po. Hindi ko po inilihim sa office na single mom po ako. Wow! Matatag na ang ate ko, ha? Dahil kay Mami at sa kanyang nakaraan, Eljan. Ako rin, eh. Binago ng nakaraan ni Mami. Kaya kapag nagka-girlfriend ako, at halimbawang ubuntis ko, hindi ko siya tatalikuran. At lalong hindi ko ipalalaglag ang aming magiging anak. Oo, tama yan. At natutuwa ako, mga anak, dahil natuto kayo sa aking nakaraan. Kung lahat lamang ng tao ay susuriin ang kanilang nakaraan, magiging maganda ang kanilang kasalukuyan at magiging matamis ang kinabukasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, at Jerry Mutia. Special sound effects, Bernie Bascao. Technical supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical scoring, Buboy Salong. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit ba ang suplada mo? Iwan mo ang braso ko, Briggs! Pag sa walang kwentang janitor na si Jacob, ang bait mo! Huwag mo idamay ang taong walang ginagawang masama! Iwan mo! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. May mga taong dahil sa kahirapan ay naaawa sa sarili at kahit ang pag-ibig ay kanilang ikinukubli. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Jacob sa ating dunang sa kanyang panahon. Sabi ko umalis kayo! Sobra ka naman, Briggs! Bakit mo sinutok si Jacob? Oo nga! Wala naman siya ginagawang masama. Mayabang siya! Hindi marunong mahiya! Lapit ang lapit sa inyo! Dahil tinawag namin siya! Nagpatulong kami sa mga pagkain order namin! Tama! Tsaka wala kang karapatan suntukin siya, no? Kahit naman may bakit ka pa rito. Sige na, Jacob. Iwan mo na kami. Opo, Ma'am Nadine. Hoy, Jancor! Pag hindi mo pa nilayuan si Nadine, may kalalagyan ka sa akin. Oh! Grabe ka naman dyan, Briggs! Nagbabanta ka kahit maraming nakakarinig. At ano gagawin mo sa kanya, ha? Papatayin mo siya?
Ha, tatandaan namin yan, Briggs! Kapag may nangyari kay Jacob, titistigo kami laban sa'yo! Nadine, tinatakot ko lang naman siya eh. Kasi naman hindi siya bagay sa'yo. Tapos lapit pa ng lapit. Ako lang ang makapagsasabi kung sino ang bagay sa akin! Now, stay away from us! Napakayabang niya talaga, Papa. Arrogante. Opo, totoo po yan, Sir Mario. Hindi na nahiyang manunto kahit na nasa kantin. Alam niya kasi, kaibigan ni Papa ang daddy niya. At hindi siya matatanggal sa trabaho. Yabang. Kung mali naman siya, kahit anak pa siya ng kaibigan ko, tatanggalin ko siya. Sana pa kausapin niyo siya. Pinagbantaan po niya si Jacob. Oo nga, Sir. Tsaka maraming nakarinig nun, ha? Supervisor pa naman siya. Hindi siya magandang halimbawa sa mga empleyado. Kilala niyo ako. Hindi ako konsentidor. Bukas na bukas din. Kakausapin ko si Briggs. Ay, may nag-text sa cellphone ko. Si Nathan. Sinong Nathan? Kaibigan ko po, Pa. Textmate. Ano? Nakikipag-text ka sa hindi mo kilala ng personal? Delikado yan, Iha. Don't worry, Pa. Nakikipagkwentuhan lang ito sa akin. At saka, Pa, mas delikado dito si Briggs. Sinagot agad yan text ko. Natutuwa ako. Kahit sa text, nakakausap kita natin. Kahit na nga, hindi mo alam na akong ka-text mo. Anak. Nakangiti ka na naman habang nakatingin sa cellphone mo. Siguro ka-text mo na naman yung secret love mo, no? Opo, Inay. Uy, bakit naman kasi hindi ka na lang magpakilala sa kanya? Para hindi ka na nahihirapan sa pagtatago. Hindi po ako bagay sa kanya, Nay. Janitor lang ako. Samantalang siya, anak ng may-ari ng kumpanya. Oh, pero sabi mo mabait siya. Opo, at napakaganda. Kaya nga po, lalo kong nakikita ang agwat naming dalawa. Uy, nag-aaral ka naman at nagsisikap. At tunayan, 1 taon na lang matatapos ka na rin sa kolehiyo. Ay, palagay ko naman, matatanggap ka na rin niya. Mahirap pakipagsapalaran, Nay. Ayokong magalit siya at lumayo sa akin. Kaya makukontento ka na lang sa pagiging textmate nyo. Yun ang dahilan. Kaya kita ipinatawag, Briggs. Totoo ba yun? Sino po ba nagsabi sa inyo? Sir Mario, Oh, Jacob. eto na po yung coffee niyo. Ilagay mo dito sa table. Apo, Ito ba nagsumbong sa inyo, Tito? Ang janitor nito? Oy! Nagsumbong ka ba kay Tito Mario? Briggs, mukhang wala ka ng galang ah. Parang gusto mo pang awayin si Jacob sa harapan ko. Sige na, Jacob. Lumabas ka na. yes sir. Sorry, Tito. Kumukulo kasi yung dugo ko sa janitor na yun eh. Ang mabuti siguro, mag-leave ka muna sa trabaho mo kahit mga 1 month. Tito Mario! Masyadong mainitin ang ulo mo eh. Eh, Baka sakaling kapag nakapagpahinga ka, mawala na yan. I'll talk to your dad about this. walang yung janitor na yun. Siya pa kinampihan ni Tito Mario. Sa halip na siyang alisin sa office, ako pang pinag-leave. Hindi na inisip ni Tito ang pagiging magkaibigan nila ng daddy ko. Si daddy naman, hindi ako matulungan. Ayaw niya magpakita ng kagaspangan kay Tito. Hindi maaari ito. Hindi dapat masira ang plano namin ni daddy. Kailangan makasal kami ni Nadine para masagip ang pagkalugi ng negosyo namin. At hindi ako makapapayag na ikaw, Jacob, ang makahadlang sa aming balak. Hindi!
Good morning, Ma'am Nadine. Ma'am Kate. Hi. Hello din, Jacob. Good morning din. Ang aga mo ah. Ayoko pong magkaroon ng late sa trabaho, kahit isa. Kaya inigahan ko talaga. Malinis na nga po itong room niya. Oo, nakikita ko. Ang kintab ng floor. Pwede kang manalamin eh. Thank you again. Trabaho ko po yan, ma'am. Gusto niyo ba? Dalan ko kayo ng coffee at chocolate cake? Wow. Alam mong favorite cake ni Nadine, ha? Ha? Kuwan po. Narinig ko lang yun sa ibang mga empleyado. Sige po, ma'am. Kung ayaw po ninyo, lalabas na ako. Sige. Dalhan mo kami ni Kate. Okay po. Diyan ho muna kayo. Uy, parang iniisip mo. Naalala ko lang si Nathan. Nabanggit ko kasi sa kanya last time, ang favorite cake ko. Ayos talaga nakuha kong info. Narito pa nga sa office si Nadine, kahit gabi na. At hindi niya kasama this time ang sugot na si Kate. Tama ito. Sasakyan na lang niya ang narito sa parking lot. Ngayon, maisasama ko siya sa ayaw man niya o sa gusto. Magiging aking ka na din. Wala ka nang magagawa. Makakasal ka na sa akin. Eto na siya. Palapit na rito. Hello, Nadine? Riggs, what are you doing here? Waiting for you. Namimiss na kasi kita. Well, I'm sorry, hindi kita na-miss. Bakit ba ang suplada mo? Ha? Bitiwan mo nga braso ko, Riggs! Ano ba? Pero pag sa walang kwenta janitor na si Jacob, ang bait mo. Huwag mong idamay ang taong walang ginagawang masama. Bitiwan mo ko! Sa ayaw o sa gusto mo, sasama ka sa akin. Hindi! Ayoko, bitiwan mo ko! At ang panyong ito ang makapagpapatahimik sa iyo. Bitiwan mo si Nadine! Jacob! Salamat at dumating ka! Hayop kang pakilamero ka. May baril siya, Jacob! Bagay sa iyo. Jacob! Tulungan niyo kami! Tulong! Miss, dito raw ho ang room ni Jacob Rosales. Opo, dito nga ho. Ako si Maura, ang nanay niya. Naging po, Ali Maura, iniligtas po ako ni Jacob sa gustong dumukot sa akin. Kaya po siya naparil. Ang kawawa kong anak. Dahil sa pagmamahal, siya ngayon ang nasa panganib. Pagmamahal? Aling Maura? Oo, Nadine. Lihim ka minamahal ng aking anak. Siya ang ka-textmate mo sa Nathan. Nadine, narito ka. Oo, Jacob. At masaya ako dahil ligtas ka na. Kung nagkataon na wala ka, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Hindi mo naman kasalanan. Kung sa akin... Natutuwa ako. At magaling ka na, Jacob. Opo, Sir Mario. Nagpapasalamat ako sa iyo sa pagliligtas mo sa aking anak. Dahil sa ginawa mo, nabigo ang masamang balak ng dati kong kaibigan at ng kanyang anak. Handa po akong protektahan si Nadine, sir. Maraming salamat. At gusto kong malaman mo na hindi ako tutol sa inyong relasyon. Maraming salamat po, sir. Sana gawin mong inspirasyon sa iyong pagsisikap ang inyong pagmamahalan.
Ang pangarap at pagmamahal ng may mabuting kalooban ay magkakaroon ng katuparan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernabe Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Malaking halaga ang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. Japs, O ano na pala mo ngayon? Di wala. Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita eh. Tama! Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kahit may mga paaralang nagkakaloob ng libreng edukasyon, ay may mga nilalang pa rin na hindi nakatatapos ng pag-aaral. Ito ay dahil sa kalukhaan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Glenn sa ating dunang sa kanyang panahon. Salamat, Glenn. oh, bakit ka nagpapasalamat, Lori? Dahil ginawa mo gusto ko. Pinakasalan mo ko. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil sa kasalang bayan lang kita napaksalan. Kasi nga wala naman ako sa pagkapera. Nagbabasura lang ako, nangangalakal. Ang bahalaga sa akin, nagsikap kang papakasalan ako. At masaya na ako doon. Pero wala ang tsaatang mo ah. Dahil ayaw niya sa akin para sa'yo. Nalulungkot nga din ako dahil hindi siya nagpunta. Si Chang Atang ang nagpalaki sa akin. Dahil tulad niyo ni Emma, maaga rin ako naulila sa mga magulang. Siguro, kung hindi ako napangasawa mo, hindi tututol ang tiyahin mo. Kalimutan na nga natin yon. Umasa na lang tayo na darating din ang panahon at maunawaan niya tayo. Tama ka. Hindi natin dapat palungkutin ang unang gabi ng pagsasama natin. Thank you, Ate Lori. Dahil sa tulong mo, natanggap ako sa fast food na yon. Sus, ikaw naman. Talaga namang hiring sila ngayon sa branch nila. Kaya sinabihan kita. Pagbubutihin ko yung trabaho ko, ate, para ma-regular ako tulad mo. At saka, para makaipon din. Balak mo ba mag-aral sa college? Oo, ate. Ayoko nung iasa ito kay kuya eh. Hindi na niya makakaya. Hindi na nga siya nakatapos ng high school para sa akin. Tiyak na matutuwa ang Kuya Glenn mo pag nalamang may trabaho ka na. Sana, marami kong makuhang pakikinabangan sa mga basurang ito ngayon.
Para naman kumita ako. Kahapon, 100 piso lang ang kinita ko eh. Nakakaya tuloy sa asawa ko. Kasi mas malaki kita niya sa akin doon sa fast food na pinapasukan niya. Madalas tuloy siyang gumagastos sa bahay. Kaya sinasabi ng tiyan niya, akong palamunin ang pamangkin niya. Ano to? Bag na maliit. Parang may laman na. Patingnan nga. Ano ito? Asukal? Hindi eh. Parang hindi asukal ito eh. Walang tatak yung plastic. Saka, kinakabahan ako ah. Parang ganito yung nakita ko nagdala ng kaibigan ko si Japs. Mabuti pa. Hihingi ako ng tulong sa barangay. Ipakakita ko ito. O kaya sa pulis. Pambihira ka naman, Glenn. Naisip mo na palang shabu yun. Di sana binigay mo na lang sa akin. Di kumita pa sana tayo ng malaki. Eh di para na rin ako nagbenta ng droga nun. Saka natatakot ako. Ayokong magulong buhay namin dahil doon, Japs. Alam mo, mahirap sa tao yung wala nang ang pinag-aralan, wala pang diskarte sa buhay. Tanga! Japs! Malaking halagang sinayang mo. Ginawa na tayong lahat kung sa akin mo binigay yun at hindi sa mga pulis. Pero, Japs... O ano na pala mo ngayon? Di wala! Ako, kung pwede lang kita bugbugin, binugbog na kita. Tanga! Malalim na ang gabi, Glenn. Ba't tayong pamatulog? Ano ba iniisip mo dyan? Hindi kasi mawala sa isip ko mga sinabi ni Japs kanina. Tangaraw ako. Walang diskarte. Nainis nga ako na marinig ko yun eh. Gusto ko na siyang paalisin. Buti na rin at nagpaalam na siya. Sabihin mo nga sa akin, katangahan ba yung hangarin kong wag magulong buhay natin? Na wag malulong sa bawal na gamot ang mga tao? Kawalan ba ng diskarte yung isuko ko sa mga pulis? Ang drogang napulot ko sa basurahan? Tama ang ginawa mo, Glenn. Hindi yun katangahan. Si Japs ang mali. Dahil nabubuhay siya sa masamang paraan. Isa siya pusher eh. At naniniwala ako, hindi ka man nagkaroon ng gantimpala sa iyong ginawa. Nabigyan mo naman ng kaluguran ng Panginoong Diyos. Salamat, Lori. Ikinararangal kita, Glenn. Salamat naman, pinuntahan mo ako dito. Mula nang ikasal ka sa lalaking yon, hindi ka na nagpunta rito. Dahil galit po kayo, Chang eh. Pero ako, wala naman po akong galit sa inyo. Maging si Glenn. Nagpalipas lang po kami ng konting panahon bago po ako dumalaw sa inyo. Kaya lang naman ako nagalit. Dahil ibig kitang protektahan. Eh gusto ko kasi magkaroon ka ng maginawang buhay may asawa. At naniniwala akong makukuha mo yon sa iba mong manliligaw. Maayos naman po ang buhay namin, Chang. Kahit po mahirap lang kami. Ay, siya nga pala. Nabalitaan ko yung ginawa ng asawa mo. Ang alin po? Yung pagsusuko niya sa may kapangyarihan ng napulot niyang shabu. Mabuti naman naging matalino siya sa pagkakataong yun. At dahil doon, hinahangaan ko siya. Ibig niyo po bang sabihin, pinatatawad niyo na kami? Tinatanggap niyo na ho si Glenn para sa akin, Chang? Oo na. Ano pa ba magagawa ko? Nariyan na yan eh. Sana lang ha, mas magsika pa kayo at magplano ng pamilya upang maitaguyod niyo ng maayos ang inyong magiging mga anak. Ako si Lino, Glenn. Kaibigan ng barangay chairman ninyo. Nasabi nga po sa akin ni Chairman, ano pong kailangan niyo sa akin, Sir Lino?
Alam mo, may resort ako sa Batangas at nangangailangan ako ng mga tapat na tauhan doon. Believe sa iyo ang chairman nyo rito. At dahil inirekomenda ka niya sa akin ng kaibigan ko, gusto sana kitang kunin. Oo. Huwag kang magalala. Bibigyan kita ng magandang sahod at libre pa ang tirahan at pagkain mo. Maganda po ang alok niyo, sir. Hindi na po ako mangangalakal, kaya lang ayoko pong mapalayo sa asawa ko. Kayong dalawa ng asawa mo ang kinukuha kong tauhan, Glenn. Oo. Pareho ko kayong susweldohan ng maganda. Ano? Payag ka? Ang ganda dito, Kuya Glenn. Ngayon palang rundam ko na, mawiwili ako. Oo nga, Glenn. Kaya naman pala dinarayo ng mga tao ang resort na ito ni Sir Lino eh. Dahil ang ganda, ang linis, pati mga pagkain masarap. Oo nga. At maswerte tayo dahil may iipon natin ang kita natin dito. Buti na lang. Kinuha rin ako ni Sir Lino para maging tauhan niya dito. Mas mabilis na ako makakaipon ngayon. Biyaya ito ng Diyos sa ating lahat, Emma. Kaunting panahon na lang, makakapag-aral ka na sa kolehiyo. Kaya dapat, ingatan natin ang biyayang ito. Maging tapat tayo kay Sir Lino. Matagalan si Sir Lino sa pakikipag-usap sa dumating niyang pinsan. Mukhang nagkakasarapan sila ng kwentuhan. Kaka, mabuti pa. Dalhin ko na lang sa kanya itong mga papeles na dapat niyang pirmahan. Kanina pa ito hinihintay ng sekretary niya eh. Hindi naman siguro magagalit si Sir. Kawawa naman yung sekretary niya eh. Napamerienda na namin pero hindi pa rin siya nakakausap. Ito, nandito na ako sa pintuan ng... Hindi ko akalaing magagawa mo ito, Sarno! Pinagkatiwalaan kita dahil pinsan kita! Yung pala, hindi ka dapat pagtiwalaan! Nagagalit si Sir Lino sa pinsan niya. Pinatalo mo lang sa sugal ang pera ng kumpanya ko. 3 milyon ang ipinatalo mo! 3 milyon? Ipinatalo sa sugal? Kuya Dino, paano yan? Huwag nyo nagamit ng pera. Paano mo babayaran yon? Ganong kapi-kapi lang utang mo dahil sa sugal! Paano mo na lang ako uli, oh. Ano? Oo, alam sa kutong ko na. Pananalo na ako ngayon. Alam ka na talaga. Kakasuhan kita dahil sa ginawa mo sa akin. Naku, nagalit na ng gusto si Sir. Ang yabang mo! Huwag marami kang pera! Tingnan natin kung may magagawa pa rito sa labi mo. Ito! Oo! Diyos ko, Para matapos na kayabangan mo, papatayin na kita! binaril niya si Sir Lino. Glenn, Sir, kumusta na ho kayo? Maayos na ako. Salamat sa iyo dahil sa maaga mong pagsaklolo. At nadala agad ako dito sa ospital. Nadadakip ng mga pulis ang walang yakong pinsan. Naawa ho ako sa inyo eh. Kaya hindi ko na naisip ang matakot. Agad kong pinatawag ng pulis na Emma at Lori. Saka ko hinarap ang pinsan nyo para hindi makatakas. Utang ko sa iyo ang ikalawa kong buhay. Sir. Hindi ako nagkamali, Glenn, sa pagkuha ko sa iyo bilang tauhan ko. Kumustang lakad mo, Emma? Naku, ate, kuya,
Nakapag-enroll na ako. Mabuti naman. Ang swerte talaga natin, kuya. Akalain mo, pati pag-aaral ko, sinagot na rin ni Sir Lino. Pati nga ako in-enroll din niya sa ALS, yung bang alternative learning system, para daw matapos ko rin ang high school. Mabait siyang talaga. Lahat ito ay bunga ng itinanim mong kabutihan, Kuya Glenn. Ha? Tunay ngang hindi hadlang ang kahirapan upang maging mabuti ka sa iyong kapwa. Ang taong may mabuting kalooban ay may malinis na pamumuhay at sa mga hangarin ay pinapagtatagumpay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Lionel Benjamin at Bobby Cruz. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Buyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Caspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Wala na akong alam na isipin at gawin, Loren. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ang pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asa na hayop ka pa rin, Noel. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Handog ng DZRH ang tulad sa kanyang panahon. Maghihilom pa kaya ang sugatang puso at isipan? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Loren sa ating dulang sa kanyang panahon. Angel, anak, alis na ako. Ngayon ang flight ko papuntang Singapore, di ba? O ano, hindi mo man lang bahalikan at yayakapin ng mommy? No, Mom. I can't. Pero, bakit? Because I'm dead, Mom. Patay na po ko, di ba? Angel! Ah! Loren? Loren, anak! Loren, hindi kita sumisigaw. Bakit? Si Angel, Nay, ang anak ko. Napanaginipan ko na naman ang anak ko. Nakausap ko si Angel. Buhay na buhay ang anak ko. Eh, baka nakalimutan mo na namang uminom ng gamot mo. Kahit siguro lunakin ko lahat ng gamot na nasa botelyang yan, hindi na rin ako mapapakalma ng mga yan, Nay. Anak, kailangan mo sundin ang payo ng doktor para umayos ang pakiramdam mo, para gumaling ka. Hindi niyo ba ako naiintindihan, Inay? Ayokong gumaling. Dahil kapag gumaling ako, makakalimutan ko ng anak ko. At ayoko makakalimutan si Angel. Ayoko na. Ayoko. Ang ibig mong sabihin, mula nang dumating si Loren galing Singapore, hindi pa kayo nagkikita hanggang ngayon? Ha, Noel? Ay halos 5 buwan na ang nakararaan na. Hindi ko alam kung
Paano ko harap kay Loren, Francis? Pero nang ilibing ang anak niyo, sandali. Huwag mong sabihin. Hindi ako pumunta sa burol. Maging sa libing ng aming anak. Ano? Natiis mo hindi makita ang anak mo sa kanyang huling sandali? Dahil galit na galit ako sa sarili ko, Francis. Ni ako. Hindi ko mapatawad ang sarili ko sa pagkamatay ng anak ko. Ako may kasalanan kung bakit siya namatay. Ako at ang pagiging makasarili ko, ang pagiging wala kong kwentang ama. Anong kasalanan sa iyo, anak ko? Bakit mo siya pinatay? Hindi ko alam, ewan ko, magulong isip ko noon. Dahil nagbabanta si Noel, naiiwan ako. Madilim na ang isip ko noon. Hindi ko na rin nga alam kung paano ko naibuhos kay Angel yung kumukulong tubig doon sa kasirola na kinuha ko sa kalaan. Namaimasmasan ako sa ginawa ko. Nakita ko na lang, nangingisay na siya. Hindi bali sana kung sinuman na lang ang pinatay mo at pagkatapos nagpakamatay ka na rin. Para sa mga oras na ito, magkasama na kayo sa impyerno. Patawarin mo ako. Inaamin ko na wala ako sa katinoan ng mga sandaling yun. Hindi ko alam ang ginawa ko. Maniwala ka sa akin. Hindi ko yung sinadya. Hindi ko ginustong patayin ang anak mo. Masyado lang ako nabalisa sa pagbabantang pag-iwan sa akin ni Noel. Dahil mahal na mahal ko ang iyong asawa. Kahit na paulit-ulit ka pang humingi ng tawad, hindi mo na may babalik ang buhay ng anak ko. Tulad ng buod na nadarama ko sa inyo ni Noel, na hindi na mawawala dito sa dibdib ko. At mula sa araw na ito, wala rin akong inaasam, kundi ang inyong mga kamatayan. Madalas, nakukonsensya rin ako sa pagkamatay ni Angel, Raul. Kung pinilit natin siyang kunin sa poder ni Noel, buhay pa sana ang ating apo. At kasama natin dito sa bahay, pati na ng mami niya. Nakita mo naman ang tigas ng loob ni Noel noon, di ba? Ipinabarangay pa tayo. Para lang hindi tayo makalapit kay Angel. Dahil nga ang katuwiran niya, siyang ama. Kaya siya may karapatan sa kustodiya sa anak niya. Lahat ng pera ay pinadadala noon ni Loren mula sa pagtatrabaho sa Singapore. Winawaldas lang ng kirida niya. At naging pinakamasakit pa sa akin, ang itirapan niya sa bahay nila ni Loren yung babaeng yon. Nag-uwi lang pala siya ng isang mamamatay tao. Ang inaalala ko ngayon, si Loren. Napakahirap ng kanyang pinagdadaanan sa pagkawala ni Angel. Isipin pang lahat ng pagsisikap niya sa paghahanap buhay sa ibang bansa para sana sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Kung ako ang tatanungin, dapat makulong din si Noel. Napakasama niyang ama. Hinayaan niyang patayin ang kirida niyang anak niya. Dapat mabulok din siya sa bilangguan, kagaya ng babae niya. Noel, buntis ako. Ano? Wala nang makulong ako, magulo na yung monthly period ko. Nagsusuka, may mga spotting pa ako. Hanggang hindi na ako datnan nitong nakaraang buwan. Kaya nga para makasiguro ako, nagpatingin ako doon sa doktor dito sa klinik na koreksyonal. Baka naman stress ka lang dahil sa mga nangyari. Kaya nag-iiba-ibang timpla ng pakiramdam mo. Ano ka ba? Pagkatatlong buwan na nga ngayon, ayon sa bilang ng doktor dito. Bakit ba parang hindi mo matanggap? Dahil patong-patong ng problema ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Parang ang gusto ko nang magpakamatay para matakasan lang ang lahat ng ito. Ruel?
Halika nga, sandali. Tingnan mo. Hindi ba si Noel yung nakatayong muse may poste sa kanto? Ang demonyo nga. Anong ginagawa rito ng hayop na yan? Noel, natatakot ako. Baka may masama siya minabala kay Loren dahil sa pagkakakulong na kinakasama niya. Subukin lang niyang gumawa ng masama para pulutin din siya sa kulungan. Huwag siyang pakasisiguro sa mga kilos niya. Ako lang makakatapat niya. Loren, sandali lang. Alam ko, suklam na suklam ka sa akin, pero parang awa mo na. Pakinggan mo muna ako. Kung ang pag-uurong sa demanda ng kabit mo ang hihingin mo, kapwa-tawat tayo, Noel. Pinatay niya si Angel. Karumal-dumal ang ginawa niyang pagpatay sa anak ko. Buntis si Kelly. Parehong magulong buhay namin. Hindi ko alam kung anong gagawin sa bata sa sandaling maisilang na siya. Ngayon, pati bunga ng pagiging immoral mo, naduduwag kang panagutan? Wala ka pa rin kwentang ama, Noel. Nabubuhay ka lang sa mundong ito na humihinga, pero wala kang kwenta. Wala na akong alam na isipin at gawin. Yung sanggol na isisilang ni Kelly, kapalit ang pagkawala ni Angel sa buhay mo. Asal hayop ka pa rin. Ginagawa mo pa rin laro ang buhay. Pinaiikot mo pa rin ang mga tao sa palad mo. Kaya hindi ako magtataka. Nabuhay ka pa. Sinusunog ng kaluluwa mo sa impyerno! Nasusuklaman ako kay Noel. Pero naaawa naman ako sa sanggol. Lalo na namatay pala ang kanyang ina sa pagsisilang sa kanya sa kulungan. Lagi kong tinatanong sa sarili ko, sadya bang binigyan tayo ng lakas ng Diyos para lang sagipin ang kahinaan ng iba, Nay? Siguro oo. Baka nga sa ganung paraan, mababalansin natin ang buhay mula sa masasakit na pangyayaring naganap. Nandito pa rin sa puso ko ang pagkapuot, Inay. Anak, Katulad ng sakit na ayaw pa rin mawala sa aking dibdib. Kahit pa sabihin ang mga nangyari ngayon, ang maaaring magbigay hustisya sa pagkamatay ng anak ko. nangako si Noel, magpapakalayo-layo na raw siya. Hindi na raw siya magpapakita sa atin. Bahagi raw yan na gagawin niyang paghahanap sa kanyang sarili. Mga pinagdaanan. Mahalagang matutuhan ang pagtanggap at pagharap sa walang katapusang daloy ng mga pagsubok sa buhay. Gayon din kung papaano ililigtas ang sarili mula sa pag-abalisa sa masakit na karanasan sa kanyang panahon. Manalagsigala, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Rosana Villegas, Phil Cruz, Jerry Mutia, at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Bernie Bascao. Technical Supervision, Bong Muyar at Eric Lucero. Musical Scoring, Buboy Salog. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Sel Barlang. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.